Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas. May nanggagalaite. Nabalitaan nyo na ba? Si Rodante Marcoleta, si Senador Rodante Marcoleta, gigil na gigil. Nagagalit ito kay Vice Ganda at tinawag itong napaka walang hiya dahil po sa jet ski joke ni Vice Ganda. Pero kung totoo naman factual po yung sinasabi ni Vice Ganda na nangako si Tatay Digong na pupunta siya sa West Philippine Sea at ipaglalaban niya ang teritoryo ng Pilipinas. Ang problema, imbes na mag-jet ski, nagkaroon ng gentleman's agreement, di ba? Nadihado ang Pilipinas sa usapin ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. So yung ginawang biro yan ni Vice, marami ang umiyak. Marami ang nalungkot. Ano daw ba ang ginawa ni Tatay Digong kay Vice Ganda? Yung dating presidente na bastos sa Diyos, bastos sa kababaihan, biglang naging anghel ngayon. At si Vice Ganda ang masama ngayon. Wow. Yung mga DDS, okay lang sa kanila kahit bastusin ng ni Digong. Ang kababaihan, bastusin ng Diyos, okay lang sa kanila yan. Pero nung si Vice Ganda na ang nag-joke na totoo naman ang sinasabi, ang sama ni Vice Ganda. Double standard kayo. Ay, ano nangyari sa inyo? Double standard kayo. Ang Malacanang nagsalita na. Sabi ng Malacanang ni Attorney Claire Castro, masyado naman kayong sensitive. Ano yun? Guilty? Guilty ba? Dahil totoo naman talaga. Makatotohanan naman yung sinabi ni Vice Ganda. Si PBBM nga, ginoke time din naman yun Diyan sa concert na yan nag-react ba si Presidente? Hindi mo siya nag-react. Pero yung mga DDS talagang nasaktan. Lubang nasaktan, masakit talaga yung ginawa sa kanila ni Vice Ganda. Napakawalang hiya talaga ni Vice Ganda. Yan ang linyahan ngayon ni Marcoleta. Anyway, sige, dito muna tayo. Dalawa yan pag-uusapan natin ka-coffee Yung statement ni Marcoleta at yung statement po ng Malacanang dito sa joke na ito ni Vice Ganda. Actually, luma na ito pero bakit kahapon sa hearing dyan sa Senado kailangan pang sabihin ni Marcoleta yan? Di ba? Kasi si Vice, syempre, ABS-CBN yan Sino ba nagpasara ng ABS-CBN? Administrasyon ni Digong. At isa sa pasimuno dyan, si Marcoleta. Okay, nabibueltahan kayo ngayon. Ang tawag nga dyan panapanahon lang. Diba? Nung panahon ni Digong, panahon nila Marcoleta dyan sa House of Representatives, nagawa nilang ipasara yung ABS-CBN. Sige, tinanggap na ng ABS-CBN yan. Syempre, yung mga talents dyan, kaya ni Vice Ganda, hindi mo makakalimutan yung ginawa ninyo sa kanilang tahanan sa ABS-CBN. Sige, nasa GMA News Online, pinatulan na rin ng GMA yan, nasa balita na rin po yan. Basahin po ninyo. Marcoleta takes exemption to joke. Napaka walang hiya. Grabe to the point na ganyan na yung linyahan mo talagang nasaktan talaga ng todo dito si Marcoleta sa sinabi ni Vice Ganda. Napaka walang hiya daw po yan. Senator Rodante Marcoleta on Thursday expressed his ire during a committee hearing over a joke regarding his face, saying the person who delivered the line was without shame. Kasi may dalawang version pa May pangalawang version kasi yun Yung joke ni Vice Ganda, specifically na-mention niya si Marcoleta. Sabi niya, tingnan mo yung mukha ni Marcoleta, matatawa ka ba dyan? Kasunod dyan ka-coffee ng joke doon sa jet ski. So kung ang pinupunto ko dito ka-coffee, naipon na yan. Kumbaga na-prime na si Marcoleta. So kumbaga sunod-sunod na yan joke na yan at pinupunta niya itong mga DDS. Ang ano ko naman dyan kay Marcoleta, kung walang hiya na si Vice Ganda, ano tawag mo kay Digong? Kung walang hiya na si Vice Ganda, ano tawag mo sa mga DDS vloggers? Hindi ba sila walang hiya? Kasi kung hindi mo sila tatawagin na walang hiya, parehas lang naman ang ginagawa nila. Double standard yan. Diba? Kung anong tingin mo sa isang tao, kung ganyan ang ginawa niya, ganyan mo siya i-describe. So kung may isang tao, kahit kakampi mo pa yan, the same ng ginawa niya, ganyan mo rin dapat i-describe yan. O si Marcoleta, dapat tawagin niya rin si Harry Roque na walang hiya. Si Maharlika, tawagan niya rin na Maharlika na walang hiya. Yung mga DDS vloggers na binabastos ang presidente, tinatawag ang presidente na bangag, o tawagin niyo rin na walang hiya yan, kahit joke pa yan. Totally, yan din naman ang sinabi nyo kay kay Vice Ganda. Para hindi double standard. I hope nagigets yung point ko ka-coffee. Huwag kayong double standard. Ano yun? Kayo pwede. O sige, kayo pwede kayo mag-joke. Exempted kayo sa criticism kasi kayo yan. Pero kapag ibang tao na nag-joke sa inyo, walang hiya na. Oy, ba't naman ganon, sir? Huwag ganon.
According to Mav Gonzalez's report on 24 Oras, Marcoleta stated that the quip was delivered during a concert. Pati po ako ay kanyang idinawit, sabi ni Vice Ganda. Bigla ba naman niyang sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo, sabi po niya. Inowing Vice Ganda, ibasyo na lang yung Vice Ganda, trabaho niya yan eh. Ang malungkot lang, pinagkakapirahan lang kayo dahil dyan kumikita si Vice Ganda sa mga ganyang klaseng joke. Kaya kasi sabi ng Palasyo, huwag kayo masyadong sensitive. Si Presidente na nga eh, Presidente na yan ha, hindi nag-react. Masyado kayong sensitive dyan. O guilty siguro kayo dyan. Napakawalang hiya nung tao na yun. Ganon ha, ganon yung gigil ni Marcoleta, talagang nanggigigil eh. Napakawalang hiya ng tao na yan, di ba? Sabihan mo ba naman yung tao na yun eh, napakawalang hiya mo. O talagang gigil ka dyan. Ayaw ko na lang siyang patusin. Pero the fact na bigyan mo siya ng oras sa hearing mismo dyan sa Senado, pinapatos mo yun, di ba? Kasi kung i-disregard mo lang si Vice Ganda, hindi mo siya papansinin, hindi mo na siya babanggitin dyan sa Senate hearing. Official event yan, di ba? Hearing yan dyan sa Senado. Kung ayaw mong patusin, hindi mo na i-special mention dyan si Vice Ganda. Eh doon mo mismo sinabi yan na napakawalang hiya eh. O ibig sabihin, nasaktan. Ibig sabihin, effective si Vice Ganda kasi nag-react eh. Pinatulan kayo. O, Marcoleta did not name the person, but a video of comedian Vice Ganda joking about the senator had gone viral. O, ba't hindi pinangalanan? Vice Ganda also had a joke which appeared to be about former President Rodrigo Duterte. In the skit, Vice Ganda referred to a jet ski holiday which includes a trip to The Hague for the DDS. Exclusive lang po yan para sa mga DDS. Diyan sila nasasaktan eh. Bakit naman daw kasi sila sinisingle out? Eh sino ba naman kasi yan? Eh sino ba kasi ang tatay nakakulong dyan sa The Hague? Yan pagkakataon nyo na yan. O di ba? Yung offer na yan eh, para lang po yan sa mga DDS o jet ski holiday o unlimited water canoeing just sa West Philippine Sea at libreng biyahe dyan sa The Hague through ICC. Talaga nga namang eh, sasakit talaga ang ulo nito mga DDS eh nung binira sila ni Vice Ganda. Sakit ba? Kasi hindi pwedeng kayo lang ang bira ng bira, di ba? Isipin niyo, kung bumibira kayo, expect nyo na yan na bibirahin din kayo. Nagkataon na si Vice Ganda bumira sa inyo, medyo matibay-tibay sa showbiz industry yan. Even yung mga DDS natutuwa kay Vice Ganda. Sabi ninyo, may 1 million na nag-unfollow sa kanya. Hindi totoo yan, 100,000 plus lang daw, etc. Pero babalik at babalik din yan. Itrabaho ni Vice Ganda yan eh. O huwag kayo masyadong sensitive, nasobrahan kayo sa pagiging sensitive. O ang Palasyo may salita din dyan, may statement ang Palasyo dyan. O yan, nasa Philippine News Agency. O headline, don't be too sensitive. Palace says on comedians jet ski in West Philippine Sea joke. O, wag daw po kayo masyadong sensitive, mga DDS. Mga DDS, wag po kayo masyadong sensitive. Yan po ang sinasabi dito ng Malacanang. Kasi tulad ng pinupunto ko rin kanina, kasama din po sa nabiro o na joke time ni Vice Ganda si Presidente. Nag-react ba ang Presidente dyan? Masyado kayo sensitive eh, napaghahalataan. Baka kasi totoo, no? Palace Press Officer Claire Castro on Tuesday downplayed the controversy over comedian Vice Ganda's jet ski joke about the West Philippine Sea, urging the public not to be overly sensitive. Huwag ka daw kayo masyado mag-react. Kayo mga DDS naman kayo, masyado kayo mag-react eh. Totoo naman kasi na sinabi ni Tatay Digong yun eh. O react naman kayo ng react. Napaghahalataan kayo tuloy. Halatang halata kayo na nasasaktan kayo. Dapat medyo ano lang, kunyari lang kayo hindi nasasaktan pero deep inside nasasaktan talaga kayo, no? Unang-una kasi concert naman yon. Ang nagsasalita dito si Castro, si Claire Castro. Parang show naman yon, so hindi kailangan maging balat sibuyas ang sinuman, sabi ni Castro. The comedian's joke delivered during the viral Super Divas the concert riffed on the Jet 2 holiday ad trend. Kasi lahat naman yan eh. Ako sa Facebook ko maya-maya naririnig mo yung tunog na yan eh, yung Jet 2 holiday na yan eh. Talagang trending talaga yan eh, talagang viral yan. So kung ikaw ay nasa creative industry, halimbawa itong kay Vice Ganda, itong kay Regine Velasquez, even kung ikaw ay producer, ikaw ay writer ng concert na yan, kailangan mo sabayan yung trend, di ba? Kailangan nakikisabay ka kasi yan, diyan kayo nabubuhay eh. Ang showbiz industry nabubuhay sa mga trend, kinakailangan tatangkilikin sila, kailangan mapapatawa mo sila. Syempre malaking bagay dyan yung paggamit nila ng Jet 2 holiday. Yun nga lang, talagang tinamaan ng puro, di ba? Masakit sa damdamin niya kasi talagang napunteri ang tatay nila. Ang sinasabi nga ni Roque, napanood ko eh, galit na galit din si Roque kasi ano ba ginawa sa iyo ng Tatay Diga, bla 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 bla.
Yung the usual na taklesang si Harry Roque, ano bang ginawa sa'yo masama, etc. Oh, masakit. Kasi parang nakadapa na raw yung matanda, tinatadyakan pa. Masakit ba? Hindi kasi kayo immune sa ganyan. Kala nyo kasi immune na kayo dyan eh. Kayo lang pwedeng bumira eh. Vice Ganda said, nothing beats, alam nyo na yan, wag natin ubasahin to, no? While some praised Vice Ganda's bold stance, supporters of former President Rodrigo Duterte, currently detained, nakakulong po yan dyan sa the Netherlands, called out the comedian. Kasi naman, actually, dapat noon pa nga ito eh. Dapat noon pa siningil si Tatay Digong dyan eh. Di ba? Yung joke niya na yan, naging presidente eh. Actually, joke din yun. Oh. Yung sinabi ni Digong na pupunta siya ng West Philippine Sea, eventually, dineklara niya rin na joke yan. Eh, dapat magalit kayo kasi yung joke na yun, nag-lead yan into votes. Kasi campaign period yan. So, syempre, maraming mga Pilipino ang bumilib kay Digong. Kasi ipaglalaban ng soberanya, ipagtatanggol ang Pilipinas, yun pala joke lang. Diba? That was a form of a deception. Niloko ni Digong sa statement na yan ng mga Pilipino para siya iboto. Nang iboto na siya, yung commitment na yan, yung promise na yan, hindi niya tinupad. Dapat singilin siya dyan. Maraming bumoto sa kanya dahil sa katapangan niya. Kasi tingnan mo naman, oh, sino ba naman yan, oh? Oh, mayor lang ng Davao, oh, tapos kayang pumunta ng West Philippine Sea at sasakay pa ng jet ski. Talagang ipaglalaban ang sarili, talagang gagawin ng lahat para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Maraming nabudol. Maraming bilib kay Tatay Digong eh. Oh, galing talaga ni Tatay Digong. Oh, iboboto ko na yan eh. Noong 2016. Oh, binoto. Nanalo si Digong only to find out later on na joke lang pala yun. Diba? Yun na ang masaklap eh. Dahil sa joke naging presidente ka. Dahil sa joke may namatay na 30,000 dahil sa tukhang. Dahil sa joke ang daming human rights violations. Kayo mga DDS, nag-react ba kayo? Hindi. O itong joke ni Vice Ganda, kumpara mo sa joke ni Digong, di hamak na mas matindi naman ang peligro, mas matindi ang pinsalan na nabigay ng joke ni Digong na yon as compared dito kay Vice Ganda. Si Digong nagbigay ng joke during a political event, political rally yan, with media. Si Vice Ganda nagbigay ng joke during a concert at expected mo yan, entertainment purposes only. O sinong masaklap ngayon? Diba? Dalawang uri ng joke. Yung joke ni Digong na hindi mo siya i-expect na joke, masama ang naidulot. Yung joke ni Vice Ganda na expected mo na isang joke dahil nasa entertainment event ka, pero hindi naman ganun katindi yung pinsalang naidulot. O timbangin ninyo yan. Sino ngayon ang walang hiya? Balik tayo kay Marcoleta. Sino ngayon ang walang hiya? Si Digong ba? O si Vice Ganda? Timbangin ninyo. Hindi ba dapat mas mapanagot pa nga si Digong? Anyway, nagdudusa na siya dyan, nakakulong na siya dyan sa dahig. O mga DDS, isipin nyo yan. Timbangin ninyo yung mga babaeng nahalikan during events. Alam naman, sampalin ng babae si Digong, presidente siya. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi lang apat. Pag may magandang babae, palalapitin sa kanya, kung anong gagawin, sisitsitan, hahalikan sa harap ng taong bayan, sa stage. Kung ikaw ay babae, syempre gustuhin mo man nasampalin siya, hindi mo siya magagawa. Mamaya maging threat ka sa security, bigla kang itumba na lang ng PSG. Diba? Ayan, mga DDS, tahimik lang kayo sa ginawa na yan ni Digong sa kababaihan. Pero si Vice Ganda, tinawag ninyo walang hiya, pinunterya ninyo ng pinunterya. Samantalang si Digong, maraming pagkukulang, maraming pagkakamali si Digong na mismong siya ay umaamin sa mga pagkakamaling ito. Hindi ba nagigets yun? Dahil sa pagiging sensitive ninyo, for being too sensitive, nakakalimutan nyo yung mga kasalanan ni Digong, yung double standard ninyo. Unfair yun. Reflection ninyo yan, kaya kayo nababash ngayon. Honestly, tingnan ninyo yung social media. Mga DDS nababash, even yung mga pinks nang babash na rin sa inyo dahil sa double standard ninyo. O, unreasonable yung arguments. Pagiging bida, laging bida, gusto nila sila lagi ang bida. Nasanay kayo dyan, gusto nyo kayo lagi ang bida. Remember, pagkapanalo ni presidente, anong gusto nyo? Dahil weak ang presidente, you tried to demolish the president,
You tried to oust the president from the presidency and put Sara Duterte as his replacement. Diba? Ginawa ninyo sa may isog rally yan kasi ang trinato nyo kay presidente, weak leader at hindi dapat ipahawak sa Marcos ang gobyerno ng Pilipinas kundi kayo dapat ang nagpapatakbo. Kaya maisog rally kayo dyan, kaliwat kanan kayo maisog rally dahil nabulgar yung mga korupsyon, diba? Ng mga nabigyan ng posisyon ng presidente. O paalisin natin si presidente dyan kasi weak yan. Kaya natin yan, baka mag-resign yan, baka utu-utu yung Marcos na yan, mag-resign yan at pag nag-resign yan, si Sara Duterte ang uupo. Kasi gusto nyo lagi kayong bida. Si Digong tapos na yung 6 years niya. Sorry, nagrarant ako ha. 6 years na tapos niya na. Supposedly manahimik ka na, tapos ka na 6 years. Hayaan mo yung bagong lingkod na manungkulan. Pero anong ginawa ni Digong? Tumahimik pa si Digong? Hindi. Maya-maya makikita mo sa Maisog Rally. May kasalanan din yung organizers ng Maisog Rally. Yung grupo nila Vic Rodriguez. Alam yung taklesa yung matanda, karay-karay nyo yung matanda kung ano-ano yung sinasabi. Dinideserve yung governance. Yung pamumuno ng presidente, sinisira ninyo. Tapos kayo, yan ang mga nangyayari sa inyo. Masama ang administrasyon, masama si Vice Ganda. Yung sarili ninyo, hindi nyo na nakikita. May pagkukulang din naman kayo. Nakakatawa, di ba? Hoy, nako, tingnan niyo yung sarili ninyo. Try to assess. I-assess ninyo yung mga sarili niyo. Baka may pagkukulang din po kayo. Di ba? Malinaw naman yan. O siya, sige. Dito muna ako magpapaalam sa inyo ka-coffee pansamantala, no? Maraming salamat po sa mga sumama. Andito tayo ngayon sa Taiwan. Ito, nasa Ximending. Sino mga taga-Taiwan? Dito po tayo sa may Ximending. Nasa isang park nila, no? Medyo tahimik dito sa area na to. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Yung mga nasa TikTok, make sure na nakasubscribe na rin po kayo. At magkita-kita po tayo sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye.